Yusek, kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala. Oh, bakit kay Inday Sara hindi kayo ganyan? Tatay niya, corruption buster. Tatay niya, nung panahon ng tatay niya, siningil lahat ng mga lahat ng mga oligarko pinagbayad niya ng buwis. Sabi ko nga sa inyo, kung magnanakaw si Duterte, pinagkukuha niya yung pera na yun. Pero hindi nilagay niya yun sa pandemic. Kung magnanakaw yung mga Duterte, ang dami nilang hinabol ng mga tax evader sa Pilipinas. Dapat kinuha na lang nila yun. Yung pera na yun. Pero magnanakaw si Inday Sara, 125 million. Kinonfirm pa ng COA, walang ganong nangyari. Tapos pinipilit nyo pa rin. Pag si Inday Sara magnanakaw, pero pag si Bongbong 100 billion isang taon, hindi magnanakaw. Putang ina nyo. Ano kayo? Sobrang bilib naman ng ninyo sa sarili nyo. Na kayo sobrang linis ninyo. Eh, paano magiging malinis siya? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, tapos sasabihin nyo malinis yung anak. Putang ina Claire Castro. Saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo sa totoo lang? Dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. O, talagang di mo siya masisisi kasi inutusan siya ng amo mo na magbakasyon muna, kaming bahala sa'yo. Tapos malaman-laman niya, pinagkakanuno na pala siya dito. Siya na yung pinaka-suspect. So hindi lang lumiliit yung mundo niya. Talagang tinatrabaho niyo siya. Lumiit ang mundo niya dahil sa inyo. Kasi siya sinisi niyo. Nung hindi ninyo ma-pin down sa mga kontraktor, nung hindi ninyo magawa yung ginawa ninyo kay Napoles, nung panahon yung ginawa kay Napoles, nung hindi ninyo magawa ngayon, dahil naghahanap ang tao ng mas malaking makukulong, pucha, diniin nyo na si Zaldico. Ito si Zaldico, bobo naman, nagpapaniwala siya, akala naman niya yung itsura niya kakaiba. Ay hindi, akala niya itsura niya generic, yung itsura niya kakaiba. Tapos sa buong Pilipinas, sa buong mundo actually, ang daming Pilipino na kung ikaw talaga, magtatago ka, kahit saang sulok ka, kahit sa Africa may Pilipino eh. Kahit saan lupalop ng mundo may Pilipino, sa Antarctica may Pilipino, sa North Pole may Pilipino din. Sa Mars na lang walang Pilipino, kaya kung magtatago ka Zaldico sa Mars, makakagalaw ka mag-isa ron. Kaya lang walang luxury doon. Oh, kaya nga tumakbo yan sa Europe. Akala niya sa Europe makakaligtas siya, hindi. Pucha, hinahunting siya ng mga Pilipino doon. Oh, kita mo naman nangayayat, parang hindi na naaarawan, pati yung Amerikana niya, lumaki na dahil sa sobrang kapayatan niya. Nakita mo yun? So, ganun ang ginawa nyo sa kanya. Binigyan nyo siya ng pasakit, samantalang ang nagpasasa talaga kayo. O okay lang siguro kay Zaldico kung tatlo silang nagtago eh. Eh hindi eh. Siya lang ang pinagtago tapos biglang siya na yung may kasalanan. Anak ng putya, napakasatanas ng mga amo mo. Kasi sa susunod, Claire Castro, ikaw na may kasalanan. Yung corruption dyan sa PTV4 na sinabi ni Mike Abe, baka sa susunod, ikaw na yung nagnakaw ng pera dyan. Manghihingi ka rin ng due process, makikita mo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. Hindi, ako dito naman, pabor ako sa sinabi ni Claire Castro na umuwi ka dito. Zaldico, umuwi ka dito kasi hindi ka na pwedeng mamatay ngayon. Pero may private jet ka naman.
isikreto mo yung pag-uwi mo dito, huwag mo sasabihin sa kanila. Kasi kung pinatay nga nila si Ninoy, baka pati ikaw patayin nila. O baka sabihin nyo, hindi na naman fake news na naman yan. Ha? Ang tagal-tagal na sigaw ng mga dilawan yan, mga Marcos ang pumatay kay Ninoy. Tapos ngayon, baka yun, pati yun, baguhin nyo. Ha? O kaya ingat ka. Pero kung ako talaga sa'yo, umuwi ka dito. Marami ka rin kasalanan sa kapwa mo. Marami ka rin kasalanan sa Pilipinas. Hindi ka naman dito. Hindi ka naman ligtas dito. Kailangan, dahil yung ginawa kasi ni Zaldico is admission nung guilt niya. Claire Castro, hindi iniiwas ni Zaldico yung kasalanan sa sarili niya. He's just saying that I am the least guilty. Hindi ako yung most guilty. Sinabi niya na yan sa sulat niya nung nakaraan. Di ba sumulat na yan, sinabi niya na hindi naman ako ang mastermind. Sinabi niya na yan noon, hindi siya mastermind. May mastermind. Yun lang yung pinatutunayan niya. Nililigtas ni Zaldico yung sarili niya. Hindi, inamin niya. Diyan sa statement niya na yan, inamin niya na talagang may ginawa silang mali sa budget. May partisipasyon siya. Pero ang sinasabi niya, hindi ako ang nag-mastermind nito. Ang nag-isip ng skandalo na ito, ang nag-isip ng scam na to, yung magpinsan na yan. Kaya nga nagtataka ako bakit nililinis nila yung sarili nila, sila naman na nag-utos sa akin. Yun ang sinasabi dito, hindi niya nililigtas yung sarili niya, Claire. Inano nga niya inamin na nga niya na may kasalanan siya Kaya lang, hindi lang siya mag-isa, yun ang hindi niyo matanggap. Ang hindi niyo matanggap, inamin na ni Zaldico na magnanakaw siya, pero may dinamay siyang dalawa, yung mga amo ninyo, yun yung hindi niyo matanggap. Dapat imbestigahan yan. Pera ng taong bayan yan, dapat imbestigahan yan. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi... Pag ba napanotaryo niya yan, kapag ba nag-under oath siya, maniniwala na kayo. Ganun pa rin naman Claire Di ba kahit umuwi yan dito, magpanotaryo yan, i-deny nyo pa rin naman yan pwede mo bang sabihin ngayon, magpanotaryo ka, maniniwala kami sa'yo. Pero ngayon, walang notaryo, di kami maniniwala sa'yo. Kung halimbawa, hamunin ka ni Zaldico na pag ito ba, napanotaryo ko, iimbestigahan nyo na si Bongbong. Hindi pa rin naman. So trap yan. Pag pinauwi niyo yan dito, putya, ikukulong niyo yan, hindi niyo pagsasalitain yan, baka worse, patayin niyo yan. Sabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Walang inconsistency. 6 minutes, paano madami inconsistency? Kalinaw-linaw nang sinabi niya sa 6 na minuto, Diyos ko naman, paano madami inconsistency? Sinabi niya yung mga pangalan, sinabi niya yung mga senaryo. Madami. Dapat i-state mo dyan kung ano yung inconsistency. Ang nakita mo nga ng inconsistency is, logic na common sense. Magnanakaw ka lang, di sana, kaya mo namang gawin yon sa NEP, bakit nilagay mo pa sa insertion, sa bycam? Yun nga lang ang nakita nyong pwede nyong isagot na, putya, si ChatGPT na lang, binisto pa kayo Panghuli po, is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Ko naman, ang bobo mo talaga Ang tanong sa'yo, kaya bang i-assure ng presidente na walang mangyayari sa kanya? Ang sagot lang naman dyan, oo. Oo, kasi presidente ng Pilipinas yan, hindi papayag ang Pangulo na may mangyaring masama sa isang Pilipino. Yun ang sagot, putang ina ka kung ano-anong sinasagot mo. Dapat niyang patunayan na meron siyang banta sa kanyang buhay. Di ba para patunayan, hindi ba natatandaan ninyo si Abalos? Sabi pa nga ni Abalos umuwi ka na Zaldico, ako mismo, Zaldico, umuwi ka na Tebes, ako mismo magbabantay sa'yo. Yung sinasabi ni Tebes na delikado ang buhay niya, wala, hindi totoo yan. Ako mismo magbabantay sa'yo, ginagaransya ko ang safety mo. Di ba ganun? Dapat ganyan sinasabi, bakit masyado ka kasing defensive? Para kang Mamaril Lahat binablangka mo, mali na nga Yun ang sagot doon. Ay, hindi po papayag si Pangulong Marcos na na masaktan siya o may mangyari sa kahit kanino, hindi lang sa kanya, kahit kanino. Hindi papayag si Pangulong Marcos na may mangyari. Kaya kaya kong i-assure sa kanya, ang PNP at ang AFP kaya siyang protektahan. Hindi siya malalapitan ng kung sino man, mapapatay siya, hindi.
Ginagaransya ko yan. O, kaya lang, kaya ganyan ang sinasabi mo kasi may plano talaga siguro kayo dyan. Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito? Ulul, si Ninoy nga, pinapatay nyo eh. Di ba? Pinapatay nyo nga si Ninoy. Siya pa kaya? Mas malaki yung ninakaw ni Bongbong according to Zaldico. Mas malaki yung ninakaw niya kaysa sa tatay niya. Si Ninoy, pinapatay nyo eh. May history na kayo ng ganyan eh. Style nyo, bulok. Nung siya ba umalis, may pagbabanta na sa buhay niya. Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Hindi yan ang tamang sagot. Claire? Nahalatang halata ka dito. Ang sagot lang naman dyan is, every Filipino should be protected by this government. Walang mamamatay, walang papatayin ng gobyerno, lalo na kung ikaw ay Pilipino. Ganun. Hindi yan katulad ni Duterte na pumapatay ng mga Pilipino. Hindi dapat ganun. Yung mga sagot mo, mali ka ng script. Tangina, bobo ka talaga. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, Alam mo, wala ka naman talaga nakikita eh. Lahat naman, di mo nakikita. Di ka po papayag na mataas ang crime rate dahil wala ka naman nakikita. Namalingki ko kanina. Wala naman ako nakitang na hold up. Kaya nang itong babae na to, no? So, sagad sa kabobohan. Pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero At saka makikita mo talaga yung tono dito ni Claire Castro. Sumisigaw na siya. Ganyan ang tao kapag ka nagpapanik na o sumisigaw na. sabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ito si Claire Castro dito sa sinabi niya na mas magagalit ang tao kay Saldico. Claire Castro, wala ka bang Facebook? Putang ina niyo, nakita niyo ba trending na trending si Saldico? Naging bayani nga bigla si Saldico eh. Kawatan na naging bayani. Tangina, hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ito si Madam ng no. Siguro dating NPA to. Ang galing nito magpropaganda eh. Nabilib ako. Matigas ang mukha nitong tao na to. Madam, kung wala kang Facebook, check mo yung check mo yung mga post ko. Grabe trending yung mga post ko. Ang dadaming mga like, comments, ang daming share. Kaya nagtataka ako bakit walang troll na naglipa na ngayon sa ko eh. Walang troll naglipa na sa page ko ngayon kasi nga po hindi nila alam kung paano talaga iti-twist ito. Ikaw lang talaga ang matigas ang muka na kahit palpak na, salita pa rin ng salita. Mas magagalit ang tao kay Saldico. Kung pwede nga lang si Saldico pagawan na ngayon ng rebulto dyan sa sobrang tuwa ng tao sa kanya. Kasi yun lang naman ang gusto marinig ng tao eh. Sino yung amo niya? At narinig na nga ng mga Pilipino na ang amo niya si Bongbong tsaka si Romualdez. Ayan. So negative, yung sinasabi mo na magagalit ang tao, ganito, malabo. O masayang-masaya tao sa ginawa niya, mag-check ka ng Facebook mo. Ang pina-follow mo kasi puros yung mga kalahin, yung mga bobong mga pulahan tsaka mga dilawan.
Pumunta kayo sa mga pages ng mga Duterte supporter. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga comments. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga statement ng mga tao doon. At doon yung malalaman, puros mga totoong tao yun. Yung katulad ng mga follower nyo na puro mga Vietcong, mga Thailander at saka mga Bombay. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. Na nga, may sagot na nga. Manood ka nito para alam mo kung ano sagot. Inutil. Dami-dami nyo ng pera, may Intel funds pa kayo, ChatGPT lang. Hindi nyo pa ma-avail. So, doon pa lamang po, dapat maggali talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Malalaman mo sa tono ng pananalita ni Claire Castro galit na talaga siya. At kapag si Claire Castro ganyan, kunyari na itatago lang ng pangiti-ngiti na ganyan, pero putang na tense yan. Alam niya Alam niya na malapit na siya mawalan ng trabaho. Putang na balik na naman siya sa pagiging isang kahig santuka. Next question mula kay Christian Yasores, DZMM. Alam mo, si Claire Castro, pinagtatawanan to ng Malacanang press corps, promise. Sobrang pinagtatawanan to. Ito yung bukang-buka yung pakpak, pero alam niya sa sarili niya na puro saksak na siya sa likod. Ganyan katigas ang mukha niyan. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Yan, martial law na siguro yan. Panic mode dahil so posible po Panic mode na. Spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po So, si Montulpo na nga nagsabi. Sabi ni Montulpo, miniting, di ba naniniwala kayo kay Montulpo? Tapos ngayon, pinost ni Montulpo, nagmi-meeting na yung mga defense ng kasama si Presidente. ipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Si Bongbong. Mr. Saldico, mas maganda po. Alam na namin, Dito, tangi. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago. Sino yung fugitive? Wala naman nagtatagong fugitive. Sa ibang bansa, wala na. Napauwi nga yung iba Si Saldico na nga lang di napapauwi. Kaya nga pala hindi pinapauwi dahil alam nila pag umuwi, magsasalita talaga. Kaya talagang hindi nila bubuhayin yan. Sa ibang bansa. Last two questions. First, from Si Harry Roque. Pati si Harry Roque nadamay. Nananahimik na yung tao Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the Puro ka lang kayo deny. Dapat meron din kayong gagawin. Didimanda namin yan. Ganyan. president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So, malamang Natural, bobo ka talaga. Natural, may part 2 yan. May part 1, kasi may part 1 Sinabi nga niya, abangan ng part 2. Di may part 1 yan. May part 2 din. Baka nga may part 3 pa antayin mo. Claire, baka yung sa part 2. Utangina, wala ka ng trabaho. Baka nga hindi na umabot ng part 2 yan. May rally ng pinakamalaking rally sa 16. Pucha yan. Baka huling weekend mo na to. gawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So, abangan natin kung Meron na siya, may ebidensya siya, Claire. Meron siyang papel na ginanon-ganon. Malamang hindi nyo ma-zoom kasi maliliit. Pero antayin nyo lang. Sigurado ko na magiging exciting itong mga susunod na araw. And what a wonderful day it is today. Di ba? Kaya naku po, ito, abangan natin yung mga kaganapan. Kasi kanina, chinek ko yung page ni Zaldico. Finalo ko na din for the first time. Ngayon ko lang finalo dahil tuwa ako sa kanya. Pero may mga post na siya na shinare natin na biglang unavailable na. Na-delete. Di natin alam kung dinidelete yung exactong post or dinidelete yung kanyang page. Di natin alam. But that being said, gusto ninyo na kayo ay makapaghayag ng inyong mga saloobin. May gaganapin pong pagtitipon ang mga Pilipino dyan sa EDSA Shrine this coming Sunday. Not to
not to grab power, ha. Walang ganon. Ano lang tayo, dadasal lang tayo na sana ay yung mga sangkot dito sa mga pagnanakaw na ito ay makonsensya na at sana naman ay ayusin na nila yung mga susunod na taon kung matatapos pa nila yung kanilang mandato. Anyways, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo. God bless. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang